Okay, muli po kami ay nagpapasalamat na marami sa ating mga kapatid. Una sa lahat at sa ating mga panauhin na walang sawa po na sumusubaybay sa ating pong ginagawang pag-aaral ng mga salita po ng Panginoon Diyos. Tayo Magandang gabi po, po, kapatid Ernig. ayun, mabuti, nandiyan si kapatid na Jeriel. Kumusta kayo, kapatid na Jeriel? Kumusta ang paglalakbay natin? Hanggang sa kasalukuyan po ay tayo naglalakbay, kaya kahit na tayo naglalakbay, nakagagawa tayo ng kabanalan. Kaya kasama niyo po ako sa programang ito, pero boses po mo lang, lamang ng maririnig. Okay. Pero makakabasa din siguro kayo. Maya-maya pong konti ay makakabasa na po tayo. Okay. O sige po, tayo po muna ay magsasagawa ng ating pong pananalangin bilang pagpapasalamat sa Diyos. Ama namin Diyos, salamat po muli sa patuloy at walang sawa na paggabay sa amin po na iyong mga tinawag at pinili. Narito kami muli para amin pong patuloy na ipahayag ang iyong mga salita. Ngunit bago po ang lahat, dakilang Ama, hindi naman lingid sa paningin mo ang naging buhay po namin. Pakipatawad mo po ang aming mga pagkakasala at loobin mo sana na kaawaan kaming samahan sa aming pong paghahayag ng iyong mga salita, sa aming pagbubunyag ng iyong mga katotohanan upang, Panginoon namin Diyos, ang mga aral mo ang siyang itong makarating sa aming kapwa. At ikaw po ang bahala sa kanila na siyang tumawag at magbigay ng pangunawa na gaya po ng ipinagkaloob mo sa amin. Aman Diyos, kami iyong patawarin sa aming mga pagkakasala. Pakilinis mo pong aming mga puso. Ang lahat po ay aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Okay. Okay po, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng isang paksang napapanahon. At ito po ay kailangan natin na maunawaan upang ating malaman kung gaano na po tayo kalapit sa panahon na kung tawagin natin ay araw ng pagdating ng Panginoong Yahushua na inaasahan po ng mga Yahusyano. Yan po ang rapture o pag-agaw. At yan po ang araw na ating pong matatamo ang karapatang makasalubong sa ating Panginoong Yahushua. Ang paksa po natin ay the work of Satan and the hope of Israel. Ang Israel na tinutukoy dyan ay ang Israel sa kasalukuyan. Mga kapatid, alam niyo, merong isang artikulo na ang pamagat po ay The Deception of One Health. What will world leaders be willing to give up? Ang desepsyon ng One Health o isang kalusugan. Ano kaya ang pwedeng isuko ng mga leader ng mga bansa kaugnay nitong One Health deception at kung sino po ang nasa likod nito? Alam niyo, sa artikulong ito ay atin na lamang po na babasahin. Ano po? The world is just a few weeks away from the global acceptance of the World Health Organization Pandemic Treaty, known as WHO, WHO, World Health Organization. May tinatawag silang Pandemic Treaty. Ano po? This treaty includes the One Health Agenda. Itong tratadong ito ay na kasama rito sa tratadong ito ang tinatawag na One Health Agenda. Isang agendang ang tawag nila ay One Health, isang kalusugan, and is designed to balance the health of people, animals, and plants as though all three are of equal value. Ito pong tinatawag na One Health Agenda ay dinisenyo para balansehin ang kalusugan ng tao, mga animal o hayop at ang mga tanim, na parang silang tatlo ay maging equal lang ang halaga.
The press conference acknowledges that this treaty or agreement calls for surveillance and digital IDs. This treaty sets the stage for the Antichrist system described in Revelation chapter 13. Ito pong tratadong ito ay iginagayak para sa sistema na kung tawagin ay Antichrist, Antikristong sistema, na yan po'y binabanggit sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 13. The future Antichrist system will lead to the demands for the global worshiping of the beast. Ito pong hinaharap na dapat dating ng Antikristong ito na sistema o pamamalakad. Ito po ay magdadala sa mga tao para sila po ay sumamba sa hayop na binabanggit sa Revelation chapter 13. Tuloy natin ang basa. Revelation 13 is an enlightening chapter concerning the reign of Antichrist. Ang Kapitulo 13 ng Aklat ng Apokalipsis ay isang kabanatang nagpapaliwanag tungkol po sa paghahari ng Antikristo. He suffered a fatal wound. Nagkaroon ng nakamamatay na sugat itong hayop na ito na ang tawag ay Antikristo. Hindi po ako nagmumura. But this wound miraculously healed. Pero itong sugat nitong hayop na ito, Antikristo ito, ay mamilagrong gumaling. Obviously, this healing is a result of some demonic power. Maliwanag naman na ang kagalingang kanyang tinanggap ay dahil po sa kapangyarihan hindi galing sa Diyos, kundi demonic power, kapangyarihan ng demonyo. But the disturbing is that the whole world marveled at this miracle, and because of this, people will pledge allegiance to the beast. Dahil po doon sa himalang yon, na gumaling ang sugat nitong Antikristo, ayon sa chapter 13 ng Revelation, ang mga tao po'y humanga. At dahil diyan, nangako sila ng katapatan sa hayop na binabanggit sa chapter 13 ng Book of Revelation. They will adore and worship the Antichrist. Kanilang sasambahin ang Antikristo. Because of this so-called miracle, the Antichrist will then go on to blaspheme God. Dahil po sa milagrong ito, ang Antikristo ay magpapatuloy sa kanya pong paglapastangan sa Diyos. And goes on to wage war against God's people. At magpapatuloy at siya po ay mag-stage ng war. Siya po ay makikipaglaban sa bayan ng Diyos o mamamayan ng Panginoon Diyos. Ano layunin niya? To conquer them. Upang lupigin sila. Yan pong bayan ng Diyos, alam natin yan ng Israel. In fact, he gains the authority to rule over every tribe and people and language and nation in all the people who belong to this world to worship the beast. This is when he requires everyone, small and great, rich and poor, to be marked on the right hand and forehead as we read in Revelation 13:16 down to 17. Let us read that po, first verse. Ganito po nakasulat sa Revelation sa 13:16 down to 17. Also, it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name. Yan po ay tumutukoy sa Antikristo na binabanggit po sa Kapitulo 13 ng aklat po ng Revelation o Apokalipsis. Ang sabi po dyan ay also it causes all, lahat na ng tao po, small and great, rich and poor, free and slave, to be marked para sila'y tatakan
on the right hand, sa kanilang kanang kamay, or the forehead, o sa kanilang noo, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of his name. Kaya hindi ka makakabili at hindi ka pwedeng magbenta malibang mayroong kang tanda sa noo at sa kanang kamay. Yan po ang nilalaman ng chapter 13 na pag binasa pa ninyo sa ibang bahagi ng chapter 13, nakakapagpababa ang Antikristong ito, na ang tawag diyan ay hayop, ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Sa lupa, mula sa langit, yung apoy, nakakapagpababa siya. Kaya ang mga tao ay talagang hahangay dahil doon sa kanyang gagawing mga himala na hindi naman po gawa ng Diyos, kundi demonic power po ang may gawa no. Ngayon, ano ho ang mangyayari sa ibang mga bansa, maging sa Amerika, dahil nga sa impluensya ng kaisipan ng Diablo. Ang Diablo kasi ang nasa likod nitong Antikristo. At ang Antikristong ito, alam niyo, katulad sa Iglesia ni Cristo, no? Alam naman po natin na ayon sa Juan, ay marami ng mga Antikristo Di ba? Marami. At mayroong huling Antikristo na yan ang tinutukoy dyan sa talatang yan. Ng ibang Antikristo sa pinag-aralan na po natin ay magbibigay ng marka sa kanang kamay at noo, na yan po'y isa na nga ay natupad nga yan sa Iglesia Katolika, yung pag-aantanda. Walang Katoliko na mag-aantanda ng kahit na siya kaliwete, pagdating sa pag-aantanda, ang gagamitin niya kanang kamay. Mula sa noo, handa sa noo. Di po ba? Isa po yan. Sang-ayon po tayo dyan sa interpretasyon na yan. Isa po yan sa interpretasyon. Pero yung pong huling Antikristo na yan, mga kapatid, ay matindi ito. Pero hindi siyang ika nga ay markang ibibigay sa mga tao. Lahat na ng tao Kaya nga, global global deception ang gagawin nitong Antikristo na ito. Ang matindi pa dyan, pag wala ka hong tanda o marka na galing sa hayop, hindi ka makapag-buy and sell. Di mamamatay ka sa gutom yan. Maghihirap talaga ang mga tao sa panahon ng paghahari nitong Antikristo ito. Kaya ano po ang mangyayari sa iba't ibang mga bansa? Dahil po sa pag-udyok nitong Diablo dito sa Antikristo, darating ang panahon po at dumating na nga po ibaban po ang Biblia. Ipagbabawal po ang pagbabasa ng Biblia. Ngayon, saan-saang mga bansa illegal ang pagbabasa ng Biblia sa ngayon, sa panahon natin. At kung meron man po na pinapayagan nilang magbasa, nagdaranas naman ng matinding pag-uusik. Pakita nga po natin ang mga bansang yan. Sa ngayon po ay ayon sa ating research, ito po yung mga bansang yan Next slide po. No. Before that po ay tama po. Next slide. I'm sorry. Can we move to our next slide po sa yan. Ito pa muna ang ating babasahin mga kapatid bago natin basahin itong isang ating referensya no. Sa 1 John 4:3 ang sabi ay ganito mga kapatid. But every spirit that does not acknowledge Yahushua is not from God. Tandaan natin, ang bawat espiritu na hindi kumikilala na ang Yahushua o ang ating Panginoong Yahushua ay hindi galing sa Diyos, this is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. Kaya tatandaan natin, ang Antikristo, ang espiritu ng Antikristo, yung pong mga nagtataglay ng paniniwala nang sabi, but every spirit that does not acknowledge Yahushua is not from God. Pag hindi ka kumikilala sa Kristo o sa ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, hindi ka sa Diyos. Kanino ka? Kaninong espiritu yun? Yun ang espiritu ng Antichrist. Saan nandun yung Antichrist? Ang sabi po, which you have heard is coming and even now is already in the world. Kaya nasa mundo na natin itong Antikristo. Gumagawa na po, noon pa, matagal na. Itong pinakahuling Antikristo. Pero maraming Antikristo, tatandaan ninyo, binabanggit sa aklat ni Juan. O sa unang Juan. Ngayon, mga kapatid,
Ang tanong po natin ay sa anong mga bansa binad na nila ang Biblia. Next slide po. Mayroon tayo diyang mababasa na mga talaan ng mga bansa. Alam nyo, yan po kung ating babasahin sa isang, hindi yata na isama natin dyan, 52 countries na po. 52 na mga bansa. Can you find that, Sister Elaine, kung yung mga bansang nandyan sa ating referensya? Mahaba-haba yun eh. Ayan. Yan po, yan ang mga bansa. Lalapit muna tayo at malabong mata. Ayan o. Ang listahan po ng mga bansa na ipinag-ban na po illegal ang paggamit ng Biblia. Afghanistan, Iran, Kazakhstan, kung ano-ano pa yan. Basta 52 po yan. Hindi ko nababasahin isa-isa yan. Pwede kayong mag-research at mababasa nyo po yan. 52 countries na po. 52 na mga bansa, illegal ang paggamit ng Biblia. At yan po, tatandaan natin. Alam nyo mga kapatid, maging sa estado ng Utah, ay talagang ipinagbawal po yan. Next slide po. Basahin po natin ang ating mga referensya na yan. Next slide. Next slide, yung ating reference. There you go. Can we, ayan, just in China, okay, just as China pledged to uphold religious freedom, China's 70 million Christians are finding it harder to get a copy of the Holy Bible. Isipin nyo ngayon sa China po, 70 million na mga Kristiyano ay hirap sila na magkaroon ng kopya ng Bible. Online bookstores in China have pulled the Bible off their shelves in recent days, with the searches for the Bible in Chinese on major e-commerce sites, including Alibaba's. Hindi ko na mabasa yan, mga kapatid. Ibig lang sabihin, sa China ngayon, may mga Kristiyano din po doon. Ang totoo. Meron nga pong iba't ibang reliyon doon eh. Pero, ang mga karamihan sa mga Chinese ngayon, 70 million Christian na mga Chinese ang nakararami, ay hirap silang makakuha ng kopya po ng Biblia. Hirap sila. Ngayon, anong ginawa pa sa China ngayon? Ito, basahin po natin. Next slide. Ayan, sunod na referensya. Ayan, Communist China is reportedly rewriting the Bible and calling Jesus a sinner. Ayun, binabago nila ngayon, nire-rewrite ng Chinese ang Biblia. At kanilang inilalagay sa kanilang mga bagong pagbabago sa Biblia na ang Kristo po o si Yahushua ay makasalanan. Isipin yung kalapastanganan yan. Yan ngayon ang umiiral sa China. Sa ilalim ng panguna nitong presidente nilang si Xi Jinping. Next slide. Ano pa ang ating mababasa dyan? Ito naman dito sa Amerika. Utah District bans Bible in elementary and middle schools after complaint calls it sex-ridden. Kaya maging sa estado po ng Utah, sa mga elementarya at maging sa high school, ay ipinagbawal na po ang pagbabasa ng Biblia dahil sa nagre-reklamo yung mga magulang na kasi sa Biblia daw may mababasa mga sexual na hindi daw dapat malaman ng mga bata. Kaya ipinagbabawal nila unti-unti. Ano po? Ang alam po sa Utah, diyan galing ang mga Mormons eh. Di ba? Next slide pa po. Ito pa. Tingnan ninyong kalokohan itong Diablo, na siyang nasa likod nitong gawain ng Antikristo. Ito pa. The Freedom from Religion Foundation, a national non-profit with 40,000 members, including 5,000 in California, has sent a letter to the Chino Valley Unified School District asking that the Bible be pulled out of school libraries due to more than 100 sexually explicit references that could be considered obscene or offensive. Yan po'y kasalukuyang katotohanan po yan. The Freedom from Religion Foundation. Isang non-profit po yan with
1,000 members, including 5,000 in California, has sent a letter to Chino Valley Unified School District asking that the Bible be pulled out of school libraries. Ano ibig sabihin ng lahat ng yan? Sino ang may gawa po niyan? Sinong nasa likod po niyan? Hindi ba ang diablo? Ayaw ng diablo ng tao ay mamulat at magbasa ng Biblia. Kaya ang umudyok dito sa mga taong ito na kanila nang inaalis sa library ang Biblia, sa bookshelves ang Biblia, kaya balang araw siguro wala na tayong mabibili ng Biblia. Ang nasa likod po niyan ay ang diablo. Ang ginagamit niyang kasangkapan ay ang mga antikristo. Maraming antikristo po dyan na binabanggit. Kapatid na Erning. Sige, kapatid ni Jerry. Alam nyo, may dadagdag tayo ng konti dyan. Merong gumagamit ng Biblia na relihiyon, pero ang mga miyembro niya, hindi niya binabawalan, pero didi-discourage. Alam ko yan. Babanggitin ba natin? Diba? Yan. Sabi nga, alam nyo, ang antikristo, ang diablo, napakatalino niyan eh. Isang relihiyon, nagsasabing sa Kristo, gumagamit ng Biblia, ang gumagamit lang yung mga tagapagturo nila. Yan ang ginagawa, no? Binubuklot ang Biblia, pinaniniwala ang tao. Pero yung mga taong nakikinig, walang alam sa Biblia. Bakit? Dinidiscourage. Baka daw maligaw pag nagbasa. Yan. Kaya ang antikristo po, mga kaibigan, ay matalino ang nasa likod niyan, sapagkat ang nasa likod niyan ay ang diablo. Ang diablo, kapatid na Erning, mga kapatid, ay napakatalino. Kaya kapag ang isang tao ay hindi mag-iisip ng malalim, madadaya ng diablo. Hindi niya rin makikita ang antikristo. Tingnan niyo ang antikristo, yan ang ginagawa ayon sa binabasa nating mga referensya, kapatid na Erning. Ipinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia. Ano ang pagkakaiba nun kapag dinidiscourage kang magbasa ng Biblia? Pareho lang yun. Di ba? Ang totoo nga niyan sa pinanggalingan kong relihiyon pinagbabawal nila yan Hindi ba ang Katolisismo? Kapatid na Erning, may history sa Katolisismo na sinunog nila yung mga Biblia? Pinupunit nila at saka sinusunog ang Biblia. So ipinagbawal din ng Iglesia Katolika, pero Kristyanismo di umano yan. Di ba? Tapos gagamitin ng Biblia, sa Biblia lang, kapatid na Erning, wala na po yung talagang original na mga salita ng Diyos. Ang nasa sa atin ngayon ay mga sipi, mga kopya. Kaya kinakailangan gamitin natin ang ating sentido komon. Ano ba talaga ang sa Diyos? Ang sa Diyos hindi magkokontra. 100% yun. It will be logical. Kapag hindi logical, nagkokontra, teka muna, hindi yan ang sa Diyos. Ayun po yung kapatid na Erning. Tama. Tama po yun. Ngayon, dito po, maaaring nakarinig na kayo ng isang bill na Bill HR 6090 na ito po ay Anti-Semitism Awareness Act. Nang isa sa nilalaman ng batas na ito ay they claim na ang pumatay kay Kristo daw ay mga Hudyo. This is an example of classic anti-Semitism na ito'y labag sa Biblia. Alam nyo, ang mayroong biblical perspective on what could happen po sa near future in relation to the end time. Mayroong mga Bible prophecy. At alam natin na yung binasa natin kanina, yung unang Juan 4:3, pagka ang walang taglay na Espiritu ng Kristo, yung hindi naniniwala kay Yahusya na ay hindi sila sa Diyos. Kundi ang taglay noon ay tiyak Espiritu ng Antikristo, mga kapatid. At alam ninyo, darating ang panahon, maging dito siguro sa million na bookstores, darating ang panahon, kakalat kasi talaga yun Di ba? Lalala ang talagang pagyabong at paglaganap nitong trabaho ng diablo sapagkat darating ang panahon talaga na ang Biblia ay hindi na po magiging available po yan, pagbabawal po yan, at ang mag-uudyok dyan ay ang diablo. Gagamitin niya na kasangkapan ang kanyang mga
mga kampo, yung mga antikristo nga, ano po. Tama Yun nga po, ang sabi. kapatid Erning. Tama po. At pasensya na kayo, hindi nyo ako nakikita kaya sumisingit na ako, no? Alam nyo po, Antikristo, lahat ng naniniwala sa Kristo, yon ang pinupuntirya ng Diablo. Ano po? Yung lahat Totoo ng yan. naniniwala sa Kristo. Ngayon, ito po yung isa nating punto. Hindi kasama doon ang Islam. Bakit? Kaya wala namang anti-Islam eh. Wala namang anti-Muhammad. Wala nun. Wala na. Oh? Wala kang mababa. Sa Quran, wala kang mababasang anti-Muhammad eh. Ang mababasa mo, anti-Christ. O, di ba? So, kumbaga sa ano, walang kontra-kontra, kundi ang lahat ng infidel. Sabi nga, yung hindi naniniwala kay Muhammad, yung infidel ang tawag nila. Kaya, ang Diablo, ang concentration niya, doon sa mga naniniwala sa Kristo. Lahat Tama. tayo niyan. Katoliko, Protestante. Ang Katoliko po, kapatid na Erning, kung gagamitin natin ang ating sentido komon, napasok na yan eh. Ang Protestante, ganun din. Ano po? Ang Yeah. Iglesia ni Cristo, ganun din. Napasok na rin yan. Oh, bakit? Sila nga yung hindi nagbabawal ng Biblia, pero pagka yung miyembro nila pumunta sa kapilyang may Biblia, masama tingin ng mga ministro. Totoo yun. Nangingiti ako, pero naalaala ko yun. Kasi sinasaway ko eh. O, huwag na kayo magdala ng Biblia. Dinadahilan ko pa. Mabilis kami magbuklat ng Biblia. Kayo, naghahanap pa lang. Tapos na kami. Ganun tayo noon. Nandun pa tayo. Kaya marami sa atin siguro ang gustong malaman, kapatid na Jirel, kung sino itong Antikristo. Pero sinasabi ng Biblia, ng Antikristo ay gumagawa na. Slowly po, but surely. Pagka ang Biblia po inalis na sa mga bookstore, school, at sa ibang mga building, wala ka ng kalayaan sa iyong pananampalataya, nagiging normal ng pag-uusig sa mga totoong kayahusya. Ang tao ay nakikinig na sa maling mga doktrina, hinahikayat na yung mga tao, huwag maniwala kay Kristo. Alam nyo, yan pong bill na tinatawag na HR 6090, nangyari po noong panahon ng Kristo eh. Di ho ba? Yung anti-Semitism. Pag sinabing anti-Semitism, yung bang ayaw nila sa mga Hudyo sapagkat ang paniniwala nila, ang pumatay sa Kristo ay mga Hudyo. Pero tingnan po natin, next slide. Basahin po natin sa Mateo 27:24, 27:24. Yeah, pwede ko pong basahin yan. Ayan. Sige, babasahin ko po. Then you will be handed over. Kapatid na Jerry, excuse. Hindi pa yan. Sige. 24 to 25, Sister Lane, verses 24 to 25. Next slide. Doon pa sa unahan pa yung pinanggalingan po natin. Before those you go back. Wala na ba? Yeah, go back. Yan, tama yan. Yan na po, yan na. Yan. Yes, there you go. All right, let me read it. Ito, nasa inyo pong screen yan ngayon. You can read it with me. When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. All the people answered, his blood is on us and on our children. Ayan, ang salita ng mga Hudyo. Yeah. Yan po'y tagpo ng ang ating Panginoong Yahushua po ay malapit ng patayin at ipako sa krus. Na sabi nga dyan, ay itong si Pilato ay talagang naniniwala na itong taong ito ay inosente. Kaya ang sabi dyan ay naghugas siya ng kanyang kamay at ang sabi, I am innocent of this man's blood. He said, it is your responsibility. Tinutukoy niya yung mga tao. All the people answered, his blood is on us and on our children. Kapatid na Jeriel, ang pumatay sa ating Panginoong Yahushua at nagpako sa krus ay hindi po mga Hudyo kundi mga Romano. Kaya maging noong panahon ng Kristo, talagang mayroon ng dapat na batas na antisemitism eh. Kapagkat galit sila sa kay Yahushua. Ngayon, at ang paniniwalang common ng mga tao ngayon, kaya galit sila sa mga Hudyo, dahil sa paniniwala man nila, kapatid na Jeriel, ang pumatay kay Yahushua ay kapwa niya Hudyo. Dito po sa ating babasahing reference, my Jewish learning, ang sabi, who killed Jesus? Indeed, according to most historians, it would be more logical to blame the Romans
for Jesus' death. Crucifixion was a customary punishment among Romans. Kaya mga Romano pumatay, pero nahikayat din yung ibang mga Hudyo. Bakit? Ito kasi ang kanilang punishment sa pamamagitan ng crucifixion, ang nagdala po niyan ay ang mga Romano. Sa makatuwid mga kapatid, tatandaan po natin na ito pong mga nangyayaring ito sa ating panahon ngayon ay may kinalaman ito sa paglitaw po ng mga antikristo at ng huling antikristo na matindi ang gagawin po niyan. Na talagang ayon po sa aklat ng Apokalipsis ay pagdating noong tribulation na tinatawag Great Tribulation, diyan po madadama ng tao ang kalupitan nito pong pinakahuling antikristo. Alam nyo, ang gospel ng Kristo hindi naman dapat mabago eh. Merong isang pahayag batay po sa isang article, the Kansas City Star, si Senator Roger Marshall on Thursday claimed congressional push to combat anti-Semitism violates Christian scripture. Religious leaders back home are very concerned about some of the language that is in that bill, that it proves against what the scripture said. Marshall said, obviously, as a born-again Christian, I believe that the Holy Bible is the Word of God. I think that we are not supposed to alter the word written in the book. I am just guessing the House overlooked something. Kaya maging itong si Senador Roger Marshall, isa siyang born again. Ayon sa kanya, kung ano nakasulat sa Biblia, hindi dapat baguhin eh. Pero ang ginawa sa China, nagre-rewriting sila ng Holy Scriptures. Di ba? At saka pinalalabas nila roon na ang Kristo ay makasalanan. Sino nasa likod niyan? Kaya lumalaganap yan. Basa, ito po, next Korinto po, 4:4. Ito po nakasulat. Next slide. Ayan. Among them, the God of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of the Christ, who is the image of God. Sinong nasa likod ng lahat ng kilusang ito? 52 countries, illegal ang pagbabasa ng Biblia. Kung sila man ay mayroong binabasa, tagong-tago. Sa China ay talagang nire-rewrite nilang Biblia, pinalalabas ng Kristo yung makasalanan. Sa Utah, banned na rin ang Biblia, partial part ng Utah. Sino nasa likod niyan? Ayan o, ang demonyo, si Satanas. No? Ay ang mga antikristo na yan at ang mga demonyong naglaganap ngayon, yan po ang siyang umuudyok sa tao. At ang utor talaga ng lahat ng yan ay ang Diyos ng sanglibutan. Satan has blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ. So, ang nasa likod po ng lahat, kaya bawal magbasa ng Biblia. Nako, parami na po yan. Pati yung mga bata ngayon sa panahon natin, ayaw na nilang maniwala sa Biblia. Gawa lang ang wika ng tao yan. Ano ibig sabihin ko? Kapatid Nerling, bago natin ituloy ang mga binabasa natin, dito sa Amerika, hindi ba dyan sa East Coast, nagsimula nang i-tear down yung mga 10 utos na nakasulat doon sa mga munisipyo? Inalis na. Pinag-aalis, di ba? Totoo yun. Kaya nangyari po yan, maging sa City Hall, may mga inscripted pang 10 commandments doon, tanda ko pa eh. Sa iba't ibang lugar na nadistinuhan ko eh. Noong ako'y nasa Iglesia ni Cristo, meron pa niyan eh. At maging sa korte, kapatid na Jeriel, diba, tanda natin, may mga pelikula na pag may mga pelikulang mayroong mga senaryo tungkol po sa korte, pinaparoon yung kamay nila sa ibabaw ng Biblia. Di ho ba? Ngayon, wala na. Pero, wala na ngayon. Wala na akong makita kahit isang courtroom doon sa amin ngayon trabayan, sa Duval Courthouse. Wala na. Ngayon ang tanong, ano po ang ibinala ng Yahushua sa mga alagad niya? Ito po, pakinggan po natin. May mga maninindigan pa rin eh. 24, 9-11 po, pakibasa natin. Kapatid na Jeriel. Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. Ayan, yan ang sabi ng Panginoong Yahushua. At that time, many will turn away from the faith. Ayun na. And will betray and hate
each other. Ayan, di Mhm. ba? And Tama. many false prophets will appear and deceive many people. Yan pong babala ng Panginoong Yahushua sa mga alagad niya kasi sa kabila po ng pagbaband ng Biblia, mayroon talagang maninindigan, kapatid na Jeriel. Pero anong ipinagpauna sa kanila ng ating Panginoong Yahushua? Maging sa atin po. Ang sabi niya ay you will be handed over to be persecuted and put to death. Papatayin pa yung iba. You will be hated by all nations because of me. Dahil sa pangalang Yahushua. And that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Kaya yan ang nangyari sa ating reliyong pinanggalingan dahil sa kanilang pagtalikod sa pananampalataya, naghari yung hatred sa isa't isa. Kaya wag niyong tanggapin sila sa kapilya. Ganun sila katindi ngayon Di ba? Yeah. Nandiyan yung pagbibitray sa mga kapwa nilang miyembro. Magaganap po yan sa mga huling araw. Di ba? Sa mga maninindigan sa tama, wag niyo silang batiin. Tayo nanindigan sa totoo Kaya tayo tiniwalag. Liwag daw panalangin. Oo. Di ba? Kaya totoo, natutupad po yan. Pag nanindigan ka sa totoo, they will hate you. Sino yon? Yung mga magta-turn away sa tunay na pananampalataya. Kaya ang Diyos ay nagtira ng very small remnant na ito magpapatuloy sa dakilang simula ng isa sa sinugo ng Panginoon Diyos, ang kapatid na Felix Manalo. Di po ba? Kaya yan ngayon ang sitwasyon ng mundo. At ang tanong po natin, ano po ang mangyayari na sa bayan ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, ang mga nangyayari ngayong pag-atake sa Israel. Ito, ngayon, ang Iran, di ba? Kanilang inatake Israel, pati yung Hamas, ay hinulaan na po ni Propeta Ezekiel. Humigit kumulang po noong 2,600 sa taong nakaraan na po yan. Pero sa bahaging ito, hayaan po nating pakinggan ang pahayag sa aklat ng Salmo. Ano hula? Pakinggan natin. Next slide. 83, 1-4. Ito po. O God, do not remain silent. Do not turn a deaf ear. Do not stand aloof. O God, see how your enemies growl, how your foes rear their heads. With cunning they conspire against your people. They plot against those you cherish. Come, they say, let us destroy them as a nation so that Israel's name is remembered no more. Yan po'y hula na ipinahayag ng haring si David na dyan po ay naglalaman tungkol sa mga bansa na ang sabi nila, come, they say, let us destroy them as a nation. Sino yung them na yan? So that Israel's name is remembered no more. Kaya ang nangyayari ngayon na kanilang pag-atake ng mga Arab countries po na sila po ay nag-aalyansa sa isa't isa para, yan nga, sinusugod nilang Israel ngayon. Nasa hula po yan. Nasa Biblia po yan, sa aklat po ng awit. Nang sabi nila, come. They say, let us. Let us. Marami na silang bansa. Nandyan yung Hamas, nandyan ang Hezbollah, nandyan yung Iran, nandyan yung Palestina, at iba't iba pang karating na bansang mga Arabo. Natutupad yung nakasulat Anong sabi nila? Let us destroy them as a nation so that Israel's name is remembered no more. Isipin nyo yan, kapatid na Jeriel, yung hulang yan. Kaya ang nangyayari ngayon po ay isang kaganapan na ito ay nagtuturo sa atin ng kaalaman na ang nangyayari sa Israel ngayon ay isang katunayang natutupad po ang mga hula ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo mga kapatid, mula nang maging independyente ang Israel ay wala nang tigil ng digmaan. 1948, 1949, mga kapatid, awayan yan. Kapwa mga Arabo kalaban nila. Pagkatapos niyan, 1956, nilusob sila uli. 1967, nakipagdigma na naman sila. Dinigma na naman, nakipaglaban na naman sa kanila, mga Arab countries. 1973, ganun din po. 1982, digmaan uli. 2006, digmaan uli. 2003, digmaan uli. 2023, hanggang sa ngayon po, patuloy na nakikipagdigma. Natutupad po nakasulat Let us destroy them as a nation so that Israel's name is remembered no more. Gusto nilang mabura. Isipin mo, kapatid Herming, dito sa Amerika, yung mga university, na malalaking university, Columbia University, Harvard University, at iba't ibang university, nagrarally against Israel na ang sinasabi, ang Israel daw, kabaliktaran
Kabaliktaran yung sinasabi. Ang Israel daw ha, ay ay gumagawa ng pagpatay sa kanyang kapitbahay. Baliktad eh, di ba? Yun Baliktad nila. oo, ang tawag nila no genocide. Kung nagko-commit daw ng genocide. Oh, Yeah. ito mo. Samantalang noon pa, sila na yung gine-genocide. Ang sabi nga ng dapat silang mabura. Ano ba yung sinasabi ng maraming mga tao? From the river to the sea. Ayun, Yes. Palestine will be free. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, annihilate mo yung Israel. Yun. Mawala na yung Israel. Yan ang ibig sabihin. Noon pa, panahon pa ni David, binabalak na yan ng mga nakapaligid na bansa sa kanya. Hanggang ngayon, nagaganap yan, kapatid na Erning. Pero kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, para sa Diyos, anong Israel? Para sa Diyos. Ito, basahin natin. Sa Yeah. Psalm 134 or 35. Ito. Ayan. For Yahuwah has chosen Jacob to be his own, Israel to be his treasured possession. Ayan. Kaya Israel para sa Diyos, treasured possession. Napaka-importante. Napakamahal ng Diyos ang bayang Israel. Ang sabi po ng Iglesia ni Cristo, nung kasama pa ako doon, ang Israel daw ngayon sa pangako ay sila, Iglesia ni Cristo. Sinumpa na ang wika ang Israel na yan sa Middle East. Pero sabi ng Biblia, baka hindi nila binabasa ito eh. For Yahuwah has chosen Jacob to be his own, Israel to be his treasured possession. Napakahalaga po. Dagdagin natin, kapatid na Erning, yung sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Yung sinasabi nilang yan. O sige, tanong na natin sila. Sa ikalawang pagparito ng Panginoong Yahusya na siyang Kristo, saan bababa? Sa Central ba? Sa Diliman? O sa Jerusalem? Sa Jerusalem, hindi sa Central eh. Bakit hindi kayong babalikan? Di ba? Mag-isip-isip sila ron. Yun lang yun. Yeah. Israel, ang treasured possession ng Diyos, hindi yung Israel sa pangako, kuno. O, di ba? Yeah, talagang Israel yan sa laman. Yang lahi ni Abraham. Ngayon, ang tanong po natin, kapatid na Jeriel, ano naman ang pahayag pa kaugnay ng Israel na treasured possession ng Diyos? Let us go back to Psalms again, 83, 5, 8, and then 13 to 18. O God, do not remain silent, do not turn a deaf ear, do not stand aloof, O God. See how your enemies growl, how your foes rear their heads. With cunning, they conspire against your people, they plot against. Nagpaplano sila, they plot against those you cherish. Come, they say, let us destroy them as a nation, so that Israel's name is remembered no more. Next slide. Ito pa nakasulat. Next slide. Ayan, next slide. Next slide pa rin. Next slide. Yun. With one mind, they plot together. Talagang nagkakaisa yung mga Arab countries na yan eh. Alam naman natin na yung mga Arab, most likely ay galing yan sa lahi ni Ismael. Si Ismael po ay anak yan ni, anak ni yan? Anak ni Abraham yan. Anak ni Abraham kay Hagar ano. Yeah. Kay Hagar. Noon pa, sabi nga ewan ko kung nandiyan sa talatang yan ang babasahin natin. Pero si Ismael, ayon sa nakasulat sa Biblia, magiging paraan niya asong gubat. Oh, yeah. At magiging kaaway niya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. Yeah. Maya't maya away, kamag-anak pa. Kaya ito nakasulat eh. With one mind, they plot together, they form an alliance against you. Talagang alliance. Ibig sabihin pagsasama-sama. The tents of Edom and the Ismailites of Moab and the Hagrites, Bebulus, Ammon, Amalek, Philistia with the people of Tyre, even Assyria has joined them to reinforce Lot's descendants, make them like tumbleweed, my God, like chaff before the wind. As fire consumes the forest or a flame sets the mountains ablaze, so pursue them with your tempest and terrify them with your storm. Go cover their faces with shame, Yahuwah, so that they will seek your name. May they ever be ashamed and dismayed. May they perish in disgrace. Let them know that you, whose name is Yahuwah, that you alone are the most high over all the earth. Yan ang panalangin ni David, kaugnay ng mga magkakaalyansa mga bansa laban sa Israel.
Nang sabi niya sa Diyos ay, cover their faces with shame, Yahuwah, so that they will seek your name. Yun ang ibig ng Diyos na mangyari sana. Matauhan itong mga kumakaaway sa bayang Israel. Pero kapatid na Jeriel, ano lamang ibig sabihin sa mga nangyayari ngayon, digmaan na yan, ay isa lang kahulugan po niyan, na talagang tayo ay malapit na sa rapture. Malapit na po ang ating pinakahihintay na rapture. Hindi mapigil eh. Nasa hula na kasi. Sabi ng Diyos, aking sinalita, aking papangyayarihin, aking pinanukala, aking gagawin. Mangyayari at mangyayari po talaga yan. Alam niyo mga mahal na kapatid, mayroon pong hula si Ezekiel. Sa Kapitulo 37, no? Basahin nga po natin ito, may hula eh. May hula tungkol po sa Israel. Kasi ang Israel ay talagang kawawang bansa. Next slide po. Pakibasa po natin, kapatid na Jeriel. Ezekiel 37, 1 down to 14. Mahaba-haba ito eh. May 118 yan. Sige po. Sige po. The hand of Yahuwah was on me, and he brought me out of the spirit of the Lord and set me in the middle of a valley, or a valley, I should say. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Yahuwah, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of Yahuwah. This is what the Sovereign Yahuwah says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am Yahuwah. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Next slide po. Next slide pa. Meron pa. Yan. Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to it, this is what the Sovereign Yahuwah says. Come, breath, from the four winds, and breath into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the Sovereign Yahuwah says. My people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am Yahuwah. When I open your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that the Lord have spoken, and I have done it, declares Yahuwah. Ito po yung hula na ito'y pangitain na pinakita ng Diyos kay Propeta Ezekiel tungkol sa mga tuyong mga buto na binigyan ng Diyos ng mga laman, ng mga kailangang para mabuo uli. Hiningihan ng Panginoon Diyos ang kanyang ilong, ang kanilang mga ilong, at sila po ay muling na-resurrect. Nang ibig lamang sabihin, ang tinutukoy po dito, my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Ito po isang pangitain tungkol po sa pagbabalik ng Panginoon Diyos sa Israel sa kanilang lupain. Alam niyo doon kasi sa Kapitulo 36, kung ating babasahin, ay ipinakita po roon ang tungkol sa rebirth. Hula
rebirth o muling pagsilang ng Israel gaya ng ating mababasa. Next slide po, 36. Babasahin natin. 36, ito yung hula, bago yung 37. Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came. And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes. I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart, a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Ito po ay Kapitulo 36, hula ng Panginoon Diyos na gagawin niya sa Israel. Kaya nung dumating po sa Kapitulo 37, yung mga bones na dinala si Ezekiel sa isang pangitain o vision ng Diyos doon sa mga tuyong mga buto na binuhay ng Diyos yun. Yung po ay sumasagisag sa rebirth ng Israel. Pero ang tanong, kapatid na Jeriel, mukhang ang pangakong ito ay parang imposible. Bakit? Ano ba kalagayan noon ng Israel? Nang hulaan niya ni Ezekiel. Alam ninyo, ang Israel ay inagawa ng lupain. Winasak ang templo. Nahati ang sa dalawang kaharian. Nangalat ang Israel. Di ba? Kaya imposibleng ito po ay mapag-isa uli at imposibleng ma-restore. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon Diyos? Dinala ng Diyos si Ezekiel sa pamamagitan po ng pangitain na ating binasa sa mga tuyong buto bilang katibayan na mangyayari ang hula sa Ezekiel Kapitulo 36. Kaya ang sabi sa kanila sa Ezekiel 37:5 kanina, this is what the sovereign Lord says, to these bones I will make breath enter you, and you will come to life, rebirth. Ito po ay isang vision at prophecy na matutupad ang rebirth ng Israel. Kaya alam naman po natin mga kapatid, paano naging bayan ng Diyos ang Israel? Mula doon sa pagkaalipin. Paano nangyari? Isang pamilya, nagumpisa. Kanginong pamilya? Kay Jose. Di ba? Binenta siya hanggang sa karating siya doon. At ang pinaka-leader noon sa kasundaluhan ng mabuting paraon ay si Potiphar. Hanggang sa siya ay mula sa isang pamilya, naging isang bansa. Yun nga ay pinalaya ng Panginoon Diyos, magitan nitong si Moises, di ba? At saka nang nakarating sila dun sa Kanaan, nagkaroon ng hari na si Saul. Pagkatapos nagkaroon ng haring si David, tapos si Solomon. At nung panahon ni Solomon, doon naman po nahati ang kaharian. Paano nahati? Gawa po nung sobrang paghingi ng kabayaran ng taxes. Kaya nahati sa kingdom ng yung Northern Kingdom o Hilagang Kaharian, yan ang Israel, binubuo ng 10 tribo na ang siyang nanguna sa kanila ay si Jeroboam. Ang Katimugang Kaharian naman o Southern Kingdom, yan naman ang Judah na yan ay binubuo ng dalawang tribo. Yan nga ang tribo ng Benjamin at Judah, kapatid na Jeriel. Yan ngayon po, kapatid na Erning, ang natitira ngayon, yung 2 tribong yan, ang natitira ngayon, dyan sa bansang Israel. Yang Benjamin at Judah. Yung 10 tribo, yan ngayon ang nagsipangalat. At ang isa, kapatid na Erning, kung kanilang susuriin, dinadala na ang paniniwala ng mga Israelita, yung tribo ni Manasseh, nakuha dun sa India, yung Kuki tribe. Yeah. Yan. Ngayon ay dinadala na dyan sa Israel. Marami po kayong makikita kapag kayo nagsaliksik sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Mahalagang malaman natin yan. Sapagkat sila ang babalikan ng ating Panginoong Yahusya sa araw ng kanyang ikalawang pagparito. Sila ang ng siya'y babalik. Tayo wala na. Hindi tayo kasamang babalikan yung mga Yahusyan sapagkat tayo ay kukunin bago pa bumalik ang Kristo. Kukunin niya tayo at sasalubungin niya tayo sa alapaap. Yeah. Ngayon,
Mga kapatid, ang lahat ng yan ay parang imposible dahil sa kalagayan ngayon ng Israel noon. Pero nangyari po yan sapagkat niloob ng Diyos. Na nung sila ay mabihag ng Babylonia, anong damdamin nila? May pag-asa ba sila ay parang buto na hindi na ilibing? Ibig lang sabihin sino mag-hope na sila ay makakalaya doon? Kaya komot ang Israel ay treasured possession of God, gumawa ang Diyos ng paraan. Ultimo, hindi Israel Hudyo, Israelita sa laman, ginamit ng Diyos na kasangkapan para sila makalaya mula sa Babylonia. Di ba? Si Ciro, hari ng Persia. Na yan ngayon ng Iran. Na yan naman ang kalaban ngayon ng ang lumulusob sa Israel. Talagang natutupad po lahat ng hula. Di ba mga kapatid? Yung ang sabi na I will breathe in your, sabi doon, na the sovereign Lord says, to these bones I will make breath enter you. Yung parang sa 2:7 ng Genesis. Nang hiningahan ng Diyos ang ilong nitong si Adan, ay siya ay naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin, bubuhayin. Rebirth, pagsilang muli ng Israel. Kaya noong 1949, nagkaroon ng rebirth ng Israel. Pero nang magkaroon sila ng rebirth, mga kapatid, talagang tuloy-tuloy ang digmaan. Pero mayroon pang isang mangyayari na ito'y dapat nating tandaan. Na ang maghahari po doon sa panahon na yan, kapagkat alam naman natin, yung Ezekiel, patay na dyan si Haring David At saka dyan po ay nahati na po ang kingdom Di ba? Kaya dyan po ang maghahari po dyan, ang tinutukoy dyan ay sa araw po ng millennial kingdom nang maghahari ang Panginoong Yahushua. At bali ba doon din, hindi na natin naisama dyan, kasamang maghahari itong si Haring David. Nasa Biblia po yun Maghahari siya. At ang descendant nitong si David, which is si Yahushua. Kaya sa millennial kingdom, di ba tayo kasamang maghahari ng Kristo? Tayong mga... Yes, we shall reign with him. Yeah, kasama doon ang mga Old Testament saints, kasama si Haring David. Pero ang King of Kings doon ay ang ating Panginoong Yahushua. Di ba? At magaganap na po ang nakasulat diyan sa next slide. Ito, 33:14-16. Sa Tagalog na natin basahin, narito. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking isasagawang mabuting salita, na aking sinalita tungkol sa sangbahayan ni Israel at tungkol sa sangbahayan ni Juda. Di ba yan ang nagkaiwalay na kingdom? Sabi dyan ang Diyos tungkol sa sambahayan ni Israel at sambahayan ni Juda. Sa mga araw na yaon at sa panahon yaon, aking pasusuplingin kay David ang isang sanga ng katwiran at siya'y magsasagawa ng kahatulan at katwiran sa lupain. Sa mga araw na iyon ay maliligtas ang Huda at ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. At ito ang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katwiran. Yan po ay ang pinaka inaasahan ngayon ng Israel. Dahil sa ang Diablo ay matindi ngayon tumabaho. Kunti na lang panahon ng Diablo, kapatid na Jeriel Kaya parang siyang umaatay ng leon. Talagang nambibiktima. Huwag kayong magbasa ng Biblia. Huwag na kanyong ituruan ng Biblia. Ang Biblia, illegal na yan. Alam nyo, ang pag-asa po ng Israel, kahit ngayon, ginugulo sila. Palibasa, treasured possession ng Diyos yan. Mga kapatid, ang pag-asa nila, pagbabalik ng Panginoong Yahushua. Diyan muling magsasama-sama ang mga faithful o believers na mga Jews. At ang totoo, makakasama natin kung tayo ay lulobin ng Diyos na makasama dyan sa rapture, magsasama-sama tayo dun sa millennial kingdom. Napakagandang ilagay sa isip natin yan. Yan po ang dapat nating asahan, mga kapatid. Makakasama natin ang mga lahi nitong si Abraham, ang mga Israelita, na dyan ang galing ang ating Panginoong Yahushua, kung ating pong ititrace, dapat siya'y sanga na galing po sa kay David. Di ba, kapatid na Jeriel? Tama po. Magpatuloy lang po kayo ng pakikinig sa programang ito sapagkat mapupuno tayo ng kaalaman. Hindi lamang po yung tungkol sa doktrina, kundi ang kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ito pong darating na July ay pamalitan ninyo na pag-aaralan natin naman ang kasaysayan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yahushua. Yan nga po ang kanyang kilusan, kung ano ang naganap dyan, ano ang mga hula, ano ang linya ng hula para diyan naman sa kasaysayan ng iglesia o ng katawan ni Yahushua, na yun nga ang kanyang kilusan. At kapatid na Erning, lagi natin sigurong ipaalala sa ating mga tagapakinig
na dito sa ating programa ang Nawala kayo, kapatid na Jerian. atin, ang pagiging disipulo kung gusto ninyo. Kaya ang pakikinig dito, mag-aral po tayo, mag-aral kayo, tignan ninyo kung ano ang tama na nakasulat at yun ang inyong sampalatayanan. Kaya bueno, tayo mananalangin na, kapatid na Jerian. Opo, maraming salamat sa iyo, Amang Yahuwah, sapagkat patuloy na nagtuturo ka ng iyong mga salita. Basbasan mo po ang programang ito, basbasan mo po ang mga nakikinig, mga taga-subaybay, upang patuloy na matutunan ang iyong kalooban at sampalatayanan at kanilang taglayin sa kanilang puso at isipan upang ito ang maging gabay ng bawat tao sa mundong ito sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. Amen. Patawad po sa aming kasalanan, pagpalain kami sa magdamag, sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Erling. Magpapatuloy na po ako sa paglalakbay. Alam nyo, Sige, ingat po kayo. nandito tayo sa gitna ng taniman, kaya dito ako tumigil sa gitna ng bukid. Okay, ingat kayo dyan. Sige Gabi po. na yata dyan, gabi na. Opo. O, sige po, ingat po mga kapatid. Hanggang sa muli po.